Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nagdiriwang tayo ngayon ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus na ating Panginoon sa templo. Na kung tawagin natin sa pagdarasal natin ng Santo Rosario sa wikang Ingles ay the presentation of the Lord. Ibig sabihin, 40 araw na ang nakalilipas simula nang magdiwang tayo ng Pasko. Ang pagdiriwang na ito ay nakaugat sa tradisyon ng mga Hudiyo na ang panganay, na hindi ibig sabihin may kasunod, may pangalawa, may pangatlo, may bunso. Sapagkat sa English ay the firstborn, not necessarily may kapatid. Kinakailangang after 40 days, i-consecrate sa Panginoon. Bagamat hindi kinakailangan ni Jesus ng anumang consecration, at ni Maria ng tinatawag namang purification, sila'y sumunod sa tradisyon ng tao. Ganon nagpakababa ang Diyos. Hindi saklaw, pero ginawa. Hindi kailangan, pero sumunod. Nakakapaisip. Iba tayong tao. We always want to go beyond. Oy, exempted ako dyan. Oy, ako'y si ganito, kilala mo ba ako? We always assert our right, our privilege. But God Himself went down to us, assumed our humanity in all aspects, but sin. Kaya ultimong tradisyon ng tao, ang Diyos nagpailalim doon. At yun ang ating tingnan sa ating sarili na nilikha ng Diyos. Kaya nga ang pangunahing kasalanan ng tao ay pagpapakataas. Kaya naman sa simula nitong ating pagdiriwang, ihanda natin ang ating mga sarili sa katahimikan ng ating puso, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang panalig. Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inililuhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Itong sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang nakatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito'y sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok.
Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihan, dakila ang aring kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbata. Kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At taghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem. Ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Sino po sa inyo ang may dalang kandila? Yan. Salamat po. Mamaya, sa bandang huli, babasbasan natin yan. Subalit natatangi ang araw na ito, kaugnay ng kandila. Sapagkat ang misa natin ngayon ay tinatawag din noon na Candlemas. Sapagkat ang kandila na may lingas, nagbibigay liwanag sa makatuwid. Pag may liwanag, may pag-asa. Kaya sa ating pagtulog, huwag mawawalan ng pag-asa. Bakit? Sisikat ang araw. Darating ang liwanag, danasin man ang dilim. At sa katapusan, hindi dilim ang maghahari, kundi liwanag. Kaugnay nito, ang ating mga obispo ay nagtipon-tipon dito sa Santa Rosa nitong nakaraang linggo. Nagsagawa ng kanilang ka-129 na plenaryang pagpupulong. At ang isang misa, ginawa nila dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio noong January 23. Ang una nilang pagtitipon ginagawa sa buwan ng Enero. At yung pangalawa, buwan ng Hulyo. Twice a year, they gather. And after gathering together, praying together, reflecting together, naglalabas sila ng liham pastoral. Batay sa kanilang pagninilay, sa mga nangyayari, sa liwanag ng salita ng Panginoon. At ang kanilang liham sa taong ito ay pinamagatang may pag-asa ba? Sapagkat sila'y kumakatawan sa buong bansa, palagay ko ang tinutukoy nilang may pag-asa ba ay may pag-asa ba ang Pilipinas? Kayo, kung tatanungin kayo, sapagkat meron ako mga nakakausap, Father, kung kaya lang namin, aalis kami ng bansa. Kung meron lang pagkakataon, we will leave the country. Not because they do not love the country, but they could hardly find satisfaction, happiness, peace sa bansa. Kaya ang tanong nila, may pag-asa ba? May dalawang bahagi ang kanilang sulat. Ang unang bahagi, naglahad sila ng mga nangyayari na para bagang nakakawala ng pag-asa. Nakakawala ng gana sa Pilipinas. Halimbawa, sabi dito, sa larangan ng moralidad, may nakababahalang kalituhan, kawalan ng malasakit, kawalang interes, kawalang kakayanan, at pagkawala ng kamalayan sa kasalanan. Sa larangan ng ekolohiya, patuloy tayong nagdurusa sa epekto ng mga sakuna at trahedya dahil sa mga climate emergencies. Dito na lang sa Batangas, sa pagdaan ng Bagyong Kristi noong buwan ng Oktubre. Danas na danas natin yan. Sa larangan ng ekonomiya, ang pagtaas ng kahirapan na makikita sa pagtaas ng kawalan ng trabaho at presyo ng mga bilihin. Alam po ninyo yan, naramdam nyo yan. Sabi nga dati, pag may 1,000 ka, puno na yung cart. Ngayon, pag may 1,000 ka,
iilang items pa lang ang nabibili mo. Ang mayayaman lalong yumayaman. Ang mahihirap lalong naghihirap. At ang makapangyarihan ay lalong nagiging makapangyarihan. Sa larangan ng politika, ang kahiyahiyang maling paggamit ng pondo at resources ng bayan, ang mga pagbabago sa pambansang budget, at ang mga programang kontra kahirapan nagtataguyod ng kultura, ng patronage at pamamalimos. Ang popularidad, dynasty, patronage ay muling ginagawang negosyo ng pamilya ang politika. Sa larangan ng seguridad at international na usapin, nanganganib ang ating soberanya at pambansang seguridad. Sa larangan ng komunikasyon, ang kasinungalingan, maling impormasyon at disinformation ay ginagamit bilang sandata laban sa katotohanan. Sa larangan ng pamamahala, nagtataka kayo kung bakit may checks and balances pa ba? Na itatama pa ba ang mali? Kaya ang tanong, may pag-asa pa nga ba? Kanito tayo lalapit? Ito ang paalala sa atin ng mga obispo mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pakinggan niyo pong mabuti. And I quote, "At ang pag-asa ay hindi nagbibigay kabiguan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa ating mga puso." End of quote. Ang pag-asa ay hindi nagbibigay ng kabiguan. Ano ba yung kawalan ng pag-asa? Kaya sinasabi yung pagpapakamatay, yun talaga ang extreme manifestation ng hopelessness. Wala ka nang nakikitang dahilan para mabuhay pa. Wala ka nang makitang options, pagpipilian pa sa buhay. Wala na akong magagawa. Hindi lang ako hopeless, helpless pa ako. Kawalan ng pag-asa. At baka tayo ganun na rin. Kahit naman sinong umupo, pare-parehas lang yan. Hindi na mababago ang sistema. Ganun na ba ang ating disposisyon? Isa po sa pinag-usapan ng mga obispo sa kanilang pagpupulong ay ang accountability at transparency sa simbahan. Kaya siguro ngayon, napakapangkaraniwan, makikita nyo yung mga collection, ipinopost. Dati hindi nyo alam. Magkano kaya ang collection sa Padre Pio? Yan ho. Mamaya siguro, makikita nyo. Transparency. Ngayon po, ino-audit ang mga offices ng simbahan. May internal, may external audit. Sapagkat pasasaan ang pagsasalita ng accountability and transparency ng simbahan kung tayo mismo bilang simbahan, hindi tayo open. Ngayon, sa gitna ng tila ba mga dahilan upang tayo panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Ang sabi dito, nakikita natin ang pag-ibig na tumatagos sa kadiliman at nagpapakita ng mga sinag ng pag-asa. May sinag pala ng pag-asa. Kanina parang kapanlulumo, nakakapanghina. Ano yun? Una, may mga leader pa rin na may prinsipyong nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Kaya huwag po natin ikakatwiran kahit sinong iluklok, pare-parehas yan. Hindi po. May mga bayang iba ang pag-unlad kaysa ibang bayan. Bakit? Ay tapat ang pamumuno. Sa idealismo ng mga kabataan at responsableng mamamayan na hindi ipinagbibili ang kanilang idealismo at pagmamahal sa bayan. Ang nakakalungkot, dahil tayo demokrasi, akala natin kung anong sinasabi ng karamihan, yun lagi ang tama. At yun lagi ang ating sinusundan. Pero yung iilang mga
individual na nagpapahayag ng kanilang tinig, kumokontra, anong sinasabi natin? Ala kayo na may iilan dyan. Wala kayong magagawa, kunti lang kayo. Maging sa banal na kasulatan ang mga propeta, paisa-isa, padalwa-dalwa lamang. Pero sila ang tama. Hindi dahil gusto ng majority, tama. Hindi dahil iilan ang gumagawa, mali. The minority can be right. Sabi nga, one person who is on truth is the majority. Ang isang tao na nasa katwiran, tama, siya yung mayorya. Kaso sa Pilipinas, hindi ko alam sinong ating sinusundan. Do we just go with the flow? Or are we critical enough para tingnan natin yun ang yayari sa ating kapaligiran? Pangatlo, sa kusang pakikipagtulungan ng mga NGOs, civic, religious organizations sa pamahalaan sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Pang-apat, sa mga lokal na inisyatibo at pagsisikap na magbigay kapangyarihan sa mga komunidad para sa pagbabago. Kasunod, sa mga lider ng pamahalaan, relihiyon, uniform services, at civic organizations, at mga karaniwang manggagawa na tapat sa paglilingkod kahit walang pagkilala o gantimpala. Sa mga responsableng gawain ng negosyo na naglalayong protektahan ang kalikasan at paglingkuran ang mga nangangailangan, ang mga handang isakripisyo ang kanilang reputasyon, maging ang kanilang buhay, upang labanan ang katiwalian at ipaglaban ang katarungan sa diwa ng katatagan ng mga Pilipino at sa mga naghahandog ng kanilang sarili para sa tapat na paglilingkod. May dahilan para patuloy na umasa. At sana, hindi lang aasa, kikilos, magpapasya, makikilahok. Bakit? Sa tulong, sa paggabay ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ito pa ang sabi nila sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo. At huwag tayong, and I quote, at huwag tayong magpagod o mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. End of quote. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Alay, ayaw ko na. Ako na, nagawa, ako pa sinisiraan. Titigil na, wag. Tuloy lang tayo. Sapagkat sa takdang panahon, aani tayo kung hindi tayo susuko. Sabi nga, quitters never win. And winners never quit. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magkaisa nawa tayo bilang sambayanan sa pagdulog natin sa ating Diyos amang mahabagin upang hingin natin ang mga biyaya at pagpapala na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin.
Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ang kaligtasang inilalaan ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay mataimtim nawang maipangaral ng banal na Papa ng lahat ng mga obispo at pari na siyang gumagabay sa kabuuan ng simbahang katolika. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Masigasig nawang tukdi ng mga lider sa mga bansa sa sanlibutan ang tungkulin nilang maakay ang sangkatauhan sa buhay na puno ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Mabigyang aliwnawa ng Diyos yaong mga taong dumaranas ng pagdurusa at pasakit sa tulong ng mga kapwang naglalaan ng sarili sa pagkalinga sa mga nangangailangang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Maging punlaan nawa ng matibay na pananampalataya ang ating mga tahanan na bumubuo sa ating parokya at maging handa nawa tayo sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain nawa ng Diyos yaong mga nagtalaga ng sariling buhay sa Diyos sa kanilang naging pagtugon bilang mga pari, relihiyoso, relihiyosa, at nagtalaga ng buong buhay sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang makapangyarihan, magkaroon nawa ng katuparan ang inilahad naming mga panalangin at ihatid nawa kami ng iyong pagpapala na makapiling mo sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahidungis si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napuno langit
hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo pong lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos, ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Liwanag na siyang ilaw na siyang tumatanglaw sa sanlibutan. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob, na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam, na huwag munang mamamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pangbansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa isang dinner concert for a cause na pinamagatang Love Beyond Time. A musical journey with Vince Conrad na gaganapin ngayong February 23, 6 p.m. sa Provincial Capitol Compound, Batangas City. Ang programang ito ay may layuning makatulong sa pagkakaroon ng Apex Scholarship Program at Apex Community Projects. Ang mga ticket po ay available sa ating opisina. Ika-4, ngayon po ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles at mga kandila. Halina mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Sasagwa po natin ang pananalangin para sa mga kandila. Sa may hawak pong kandila, bahagyang itaas. Kandila lang po, kandila. Yung pong religious articles, hindi. Yung prayer ngayon is specifically intended for the blessing of candles as part of your participation in our celebration. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo ng iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Si Hesukristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Subalit ang pagwiwisik po ng tubig ay para sa lahat na hindi pa ibubukod yung kandila mamaya, para sa lahat na po yon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.